Tina o methylene blue para sa beke? Ang gamit ng methylene blue para sa beke or tina ay 0/10. Ano ibig sabihin ko doon? Yung effectivity po ng paggamit ng tina para gumaling yung ating beke. Kaya 0 kasi nga po yung ating parotid gland na namamaga dun sa loob ay naandun sa loob. Hindi ho siya maaapektuhan kung nilalagyan natin ng tina yung nasa labas. In fact, sa dami po ng mga bata ngayon na mga Pilipino na positive sa G6PD, hindi po talaga recommended na lagyan pa natin ng methylene blue kasi pwede pong mag-cause ng hemolysis yung methylene blue sa skin pag na-absorb. Antibiotics para sa beke? Ang rate ko 5/10. Kasi po, ang pangkaraniwang or dahilan ng pagkakabeke is virus. So, hindi po siya ginagamot ng antibiotics. However, meron pong mangilan-ngilan na yung kanilang pamamaga ng parotid gland ay maaari ding dahilan sa isang bacterial infection. So, sa mga kaso pong yun, pwedeng gamitin ang antibiotics. Tawas para sa beke? So, ang rate is 0/10 kasi wala po talagang effect yung tawas dun sa loob ng beke. Nasa skin lang to and unfortunately, pwede pang maka-irritate ng skin ang tawas dun sa mga sensitive ang balat. Paracetamol para sa beke? 7/10. Bakit? Kasi yung paracetamol, meron po talagang effect sa kirot, sa sakit. At saka, karaniwan po yung beke may kasamang lagnat, sakit ng ulo, masakit ang katawan. So, dito po papasok na ginagamot supportively ng paracetamol ang beke. Kaya, 7/10 ang paracetamol. Ibuprofen para sa beke? Ibuprofen para sa beke, this is 9/10. Maliban sa kirot, meron pong tinatawag na pamamaga or inflammation yung beke, yung parotid gland. Kasi compared sa paracetamol, yung paracetamol po, meron pong antipyretic para sa lagnat at para sa kirot, analgesic. Pero comparing ibuprofen, yung ibuprofen po, maliban sa siya ay antipyretic, para sa lagnat, analgesic, para sa sakit, ito rin po ay may anti-inflammatory na epekto. Kaya po, tumutulong siya para mag-shrink yung pamamaga ng parotid gland. Pero bakit 9/10? Kasi po may mga precaution para sa ibuprofen na kailangan yung bata may laman ng tiyan, 2 years old pataas, kasi nga po pwedeng magkaroon ng epekto sa ating sikmura, sumakit yung ating sikmura, at the same time meron din pong epekto sa kidneys if not used properly. Kaya kailangan po meron pong reseta at instructions at alam po ang mga side effects bago po gamitin ang gamot. Kaya 9/10. Isolation versus beke? I would say 10/10. Kasi kailangan mo talaga, napaka-contagious po ang beke. Ibig sabihin, mabilis pong makahawa. In fact po, bago pa man lumaki yung beke ng bata, 2 to 3 days po bago lumabas yung symptoms ng pamamaga, nakakahawa na po yung kanyang laway, yung kanyang ubo, yung respiratory droplets. At after pong nawala na po yung pamamaga, meron pong mga bata, 5 days, nakakahawa pa rin po. And in fact, nakikita nila na sa ihi po ng batang merong beke ay nilalabas pa, nagkakaroon pa ng viral shedding hanggang 9 days. Kaya po talaga 5 to 9 days po yung possible na kailangan nyo i-isolate yung isang bata, lalo na kung yung bata ay walang bakuna kontra beke. So, mas nakakahawa po yung mga batang walang bakuna kontra beke. MMR vaccine para sa beke? Bakuna or MMR para sa beke is 9/10. Bakit po? Kasi magaling po itong tumulong para ma-prevent natin yung pagkakasakit and at the same time, yung kahit na yung bata, lalo na kung siya ay may bakuna kontra beke, pwede pa rin mahawa pero mas milder at saka yung pagpapahawa, yung chance niya na makahawa sa iba ay mas lesser na araw. In fact, itong mga batang bakunado, nakakahawa sila 3 days lang. After that, na lumabas yung kanilang beke. After that, hindi na po sila nakakahawa. Kaya importante po talaga na mabakunahan. One, hindi lang para i-prevent yung pagkakasakit. Pag nagkasakit ka, mas less din yung araw na nakakahawa ka sa ibang tao. Kaya yes, maganda pong magpabakuna. Kaya lang po, I also understand na yung pagbabakuna is not for everyone. Kaya ang rate ko po ay 9/10.